Dito sa vlog natin ngayon, magbabasa lang tayo ng isang comment dahil meron akong nakita dito, napakaganda nung comment din niya. Gusto ko lang din kayong bigyan ng konting push para maituloy nyo na yung inyong mga printing business. Basahin natin yung comment na to, galing kay Rustum. Sabi niya, I hope na pag nagsimula daw siya ng printing business, magkaroon daw siya ng customer. Okay na sa akin kahit kaunti lang basta constant, sabi niya. And sana daw makatulong din yung location niya kasi malapit lang din daw yung bahay nila sa elementary school at high school. Kagaya dito sa akin mga tropa ko, gusto ko lang din i-share, malapit din kami sa high school and elementary school. At tsaka dito sa mga paligid-paligid namin dito, merong mga student din na syempre naglalakihan na at nagiging kolehiyo na sila. Isa sa mga pinakamagandang factor yung mga ganyang bagay kung malapit kayo sa mga ganyang lugar. At lalong-lalo na siguro kung medyo nasa parating highway kayo or yung tipong pagtawid lang ay nandyan na yung eskwelahan. I highly suggest na wag na kayong magpatumpik-tumpik pa na kahit na meron pa kayong trabaho, napakaganda ding side hustle na itong printing business natin. Lalong-lalo na kung naka-work from home kayo mga tropa ko. At kung kayo naman ay mga single mom or wala kayong pinagkakaabalahan dyan sa inyong mga bahay, yung tipong gusto nyong magsimula ng business na meron kayong mga sapat na pera na kahit sabihin nyo na meron kayong 7,000, 5,000, ayan, pwede na kayo magsimula ng printing business nyan. At yung tipong matitira dun sa mga pera nyo, sabihin nyo na ay ang mabibili ninyong printer ay Epson 121. And bumili kayo ng mga bond paper, photo paper, dyan muna kayo magsimula, wag muna kayong mag-cater pa ng kahit ano, lalong-lalo na kung medyo baguhan pa kayo sa pagpiprint. Printing documents lang muna ang simulan ninyo, lalong-lalo na nga kung kayo ay nasa bahay lang at meron naman kayong sapat na pera na pang simula, pambili ng printer or kahit second hand printer lang mga tropa ko, wag nyo nang palampasin pa yung mga ganyan. At wag ninyong isipin na yung kung magkakaroon ba kayo ng customer, magkakaroon kayo nyan. Syempre sa unang mga araw, medyo wala yan hanggang sa madidiscover na meron kayong printing business dyan. Kasi yung nagpa-print sa inyo, meron niyang mga kakilala pa na meron pang may mga kakilala. Kumbaga, recommend na ay merong printer doon, pwede kang magpa-print doon. Pero syempre, unang-una, kung wala ka pa talagang customer dyan, maglagay ka ng signage. Ayan ang pinaka-importante. Kahit napakalit lang na signage or kung medyo nagtitipid ka talaga, sabihin mo na 2x3, yung patayo lang na rectangle ang style. Ilagay mo lang photocopy or print, xerox, laminate, yung mga ganyan-ganyan lang, nasa sa inyo na kung papaano kayo mag-design. Didiskartihan nyo na yan para lang makita ng mga kapitbahay nyo or ng mga ibang tao or ng mga student na merong printing shop na dyan sa pwesto na yan, di ba? At sinasabi ko sa inyo, yung sinasabi nyo na kung magkakaroon kayo ng customer, as times goes by, nako mga tropa, hindi ka na makakatulog dito sa printing business natin. Ito na yung tinatawag na good stress dahil sobrang dami mo na customer, ganyan at ganyan ang mangyayari dyan. Lalong-lalo na mga tropa ko, kung nagkikater na kayo ng sticker at ng mga mugs printing, t-shirt printing, di ba? As times goes by talaga. At bukas, isi-share ko din sa inyo yung isa sa mga tropa natin na nagsimula na ng printing business niya at laking pasasalamat din niya sa akin. Pero mga tropa, ito sasabihin ko sa inyo, wala kayong utang na loob sa akin dahil libre lang naman tong mga ipinapakita ko sa inyo. Nagbabayad kayo ng internet and si YouTube naman, yung mga idea na sinasabi ko dito ay binabayadan din ako. Kumbaga give and take lang din tayo mga tropa, no? Kung nakilala man yung printing shop ninyo or kung nag-boom yung mga printing shop nyo ay dahil din yan sa inyo. At kung papaano kayo nag-research, kung saan-saan kayo nanood or kung saan-saan kayo nakakuha ng idea, nasa sa inyo pa rin yan mga tropa, sa sipag nyo pa rin yan sa pagre-research. Napakadaming nagsasabi sa akin bakit hindi din daw ako magtinda ng mga printer. Unang-una mga tropa, kasi nga isa sa mga magiging factor kung magtitinda ako ng mga printer ay yung pagdagdag ko ng presyo dun sa printer. Kaya ako nga ginawa itong channel natin para makabili lang kayo ng mga sapat na presyo ng mga printer at mga material sa printing.
kung gusto nyo mag-avail ng mga printer, nandyan sa description ng video natin yung mga link para makabili kayo ng tamang presyo ng mga printer. At inuulit ko mga tropa, kung kagaya kayo neto ni Rustum na nagbabalak talaga, alam ko kailangan nyo lang talaga ng konting push. Huwag nyo nang patagalin pa dahil sa susunod na panahon hindi mo masasabi, baka maunahan ka pa ng kapitbahay mo dyan, 'di ba? Bukas hahanapin ko lang yung isa sa mga nag-comment sa atin na nakakatuwa din. Neto lang niya sinimulan and siya na yung kinukuha ng school na parang supplier ng mga photos at kung ano-ano pa, 'di ba? Ayan yung kagandahan kung kayo ang mauuna diyan sa pwesto ninyo. At kung meron kayong sapat na pera, gandahan nyo na yung printer ninyo. Bilihin nyo na ay yung mga workforce printer na 3-in-1 para medyo may pagkabilis sa pagprint. Pero kung medyo sapat-sapat lang yung pera ninyo, okay na yung Epson 5290 or ayang Epson 3210. Napakadami ko ng mga videos dyan, panoorin nyo na lang. And etong month na to, etong December na to, eto yung pinakamagandang time or pinakamagandang month para makapagsimula kayo ng printing business ninyo. At kung meron kayong pinaplano na location, kung uupa kayo or kung magiging full-time business nyo na talaga yan, December is the key. Kumbaga, dyan mo malalaman kung bebenta talaga yung printing business mo. Napakaganda niyan dahil makakapag-practice ka pa kahit hindi mo muna irehistro. Mag-dry run ka ng 3 months. Siguro simulan mo December and January, February. Kung medyo kumikita ka na, rehistro mo na yan. Sa pagkakaalam ko nga parang ang huling rehistro ng hindi ka malate parang February. Around February yung pinaka last part. So kung magpa-practice ka ng December and January, so kung lumakas-lakas na, i-rehistro mo na din ng February o di sa pool ka pa, kumbaga hindi ka pa malilate ng registered ng taon na yon, 'di ba? Kasi dati ganun yung ginawa ko sa shop ko. November ako nag-try nun, wala pa akong permits noon, and January pagkadating ng February doon ko na pinarehistro and nag-boom na, okay naman na yon. Kaso naabutan lang talaga tayo ng pandemic, medyo nagkaroon lang tayo ng mga konting problema and hopefully subukan ko ulit i-open yung computer shop natin pagka medyo okay na. Pero kung hindi, focus na ako talaga dito sa printing natin. Anyway, dito na natin tapusin to. Gusto ko lang kayong bigyan ng konting push talaga kasi yan lang ang kailangan nyo at yan lang din ang maibibigay ko sa inyo na payo. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Kung sapat na yung pagre-research ninyo, dyan na kayo pupunta sa execution. Huwag puro research din, gawan nyo rin ng execution. Like, share, and subscribe. At kung gusto nyo yung mga ganitong videos, panoorin nyo lang yung mga previous upload ko. At kung kailangan nyo ng mga templates para sa printing business natin, wedding template, cheap bag, gobble box, message nyo lang ako. Bye-bye. Huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.